Kabilang po sa mga inaasahang suporta na mga gustong mamuno sa Senado ang bagitong mga senador. At ngayong umaga kasama po natin ang isa sa kanila, bagito rin pagdating sa pag-ibig. Good morning, Senator-elect Sherwin Morning, Gatchalian. Cheryl. Good morning. Thank you for joining us and Magandang umaga. congratulations. Thank you, thank you. Oh, diba? Ano po ang naging strategy nyo, Senator, para po makapasok sa Magic 12? Kasi kung maalala natin, pagdating po noon sa mga huling, parang sa survey, mga naunang survey, ang layo, Malayo, diba? malayo. 28, Actually, 38. nung una pa na I started rank number 53. Ganun pa kalayo. Fourth or fifth page pa nga yata ako at that time. Pero mahirap talaga pag hindi ka TV personality or movie personality or national figure. From the local to the Yes, national, mahirap oo. talaga. So, actually basic lang naman. Nagpakilala ko, pinakilala ko yung advokasya at kung bakit mahalaga yung advokasya para sa ating bansa. Talagang matrabaho po yan pagdating sa advokasya. Ito po, ano po ang mga sektor na gusto nyo pong tutukan bilang senador? Cheryl, itong pag-ikot namin, campaign, no? Eye-opener talaga siya. Marami akong nakita, narinig, especially mga kwentong narinig ko sa ating mga kababayan sa iba't ibang probinsya. No? Yung mga gusto mag-aral na hindi makaaral, yung mga gusto magtapos ng college pero hindi makapagtapos ng college dahil sa kahirapan. So, sa Kongreso, statistics lang ang tinitignan mo. Pero pag lumabas ka at ng kampanya kanya, totoong storya na yung naririnig mo. At ito yung mga bagay na gusto natin bigyan ng solusyon. No? Edukasyon, no? Pag-aaral sa kolehiyo. Huwag mo rin kalimutan ng kalusugan, ha? And kalusugan. Ayan, Senator, ayan, for the record, punta na po tayo dito sa mga issues na naglalabasan ng mga binabanggit po ni incoming President Duterte. Okay, sa mga issues po, pagdating sa death penalty, ito ba'y makakaasa siya ng suporta mula sa iyo? Sa akin, nung campaign period, no, naimbitahan ako sa iba't ibang senatorial debates at nabanggit ko na ako sumusuporta sa death penalty para sa mga big-time drug lords at sa mga drug syndicates. Dahil nakita ko na wala nang respeto itong mga sindikato sa ating mga batas at sa otoridad. Eh, yung pamamaraan na gusto ni incoming President Duterte, hanging. Hindi lang isa, pero 2 beses daw hanggang maputol lang ang ulo. Well, dapat kung babalik natin yung death penalty, may mga international prescription, no? Or internationally accepted modality. So, dapat sumunod tayo doon para hindi naman mukhang kakaiba tayo at malayo doon sa mga modalities. Pinag-usapan po, isinusulong ng Sana Aquino administration na kikuusap na sana wag baliwalain ang BBL. Pero ang gusto po ni Duterte ay ang federalism ang tutukan. Makakaasa po ba siya ng suporta mula sa inyo pagdating sa federalism? Cheryl, masyadong mababaw yung pagkaunawa natin sa federalism. Dapat mapag-aralan at mapaliwanag to ng mabuti sa ating lahat. No? Hindi natin alam anong form, hindi natin alam paano ilulunsad, anong proseso para umabot doon, at ano yung kabutihan, no? Para sa lahat. Hindi lang dapat kabutihan para sa mga local government dahil gusto ng mga local government yan. Pero ano yung kabutihan para sa ating mamamayan? So, masyadong mababaw pa. Ang suggestion ko nga, bumuo ng isang study group, no, para mapag-aralan mabuti at mapaliwanag mabuti sa atin lahat. Pagdating po dito sa three-child policy ni Digong, ano po ang pagdating sa reproductive health? Dahil law natin, implementasyon na lang ang kulang, pero ito'y gusto niya talagang matinding susuportahan daw ng Duterte administration. Unang-una, Cheryl, ako'y naniniwala na dapat talagang magkaroon tayo ng intensified family planning program. No, dahil talagang mabilis ang paglobo ng ating populasyon kaysa sa paglaki ng ating kita, no, yung resources ng ating bansa. Kaya parating nag-aagawan ng pera parating nag-aagawan ng pondo ang iba't ibang pangangailangan ng bansa dahil kulang na kulang sa malaki natin at mabilis na lumobong populasyon. In three-child policy, dapat pag-aralin dahil hindi sa kultura ho natin yung diktahan kung ilan anak mo. No? At paano yung mga lalampas ng three-child? Anong parusa or penalty ang ipapataw sa kanya? I think what is more appropriate yung intensified family planning program. No? Gawin nating available itong mga contraceptives at iba pang mga bagay para makatulong magplano ng pamilya. So makakaasa po, kasi kahapon kasama namin si Senator Risa Ontiveros at sabi niya, isa sa ilalaban niya sa Senado ay ang ibalik yung 1 billion na natapyas sa pag-iimplementa po ng supportado ako reproductive dyan. In Valenzuela, Cheryl, noon pa man meron na kaming family planning program sa Valenzuela dahil naniniwala ho kami na dapat available at maniwala ka. Yung mga pamilya natin, no, talagang
hindi nila binibigyan ng pondo yung kanilang pagpaplano ng pamilya dahil talagang yung perang nakukuha nilang, kakaunting nakukuha nila, ilalagay nilang sa pagkain o sa medisina. Katulad po ni Digong na manggagaling po pagka-mayor, kayo po ay naging mayor Mayor din. at ang nakikita nga po nila sa pagpapatakbo ng bansa ngayon ay yung mga naimplementa sa Davao City. Sa tingin niyo po ba bilang mayor din na nanggaling sa mayor ay ano po ito? It will work? I think it will work. No? Marami sa mga problema natin ay basic, very basic. No? And when you say basic, discipline ang kailangan natin dito. Natatandaan ko nung umupo ako mayor in Valenzuela, ang sigaw namin is Valenzuela may disiplina dahil gusto namin ibalik yung disiplina at patatagin pa yung disiplina sa aming syudad. So it's the same manner in the Philippines. I think kulang tayo sa disiplina at yun po yung binabalik po ni Mayor Duterte. At yung mga panukala niya, yung mga proposals niya, very basic, no? Tulad ng curfew, liquor ban, yung no smoking. These are very basic na dapat ilagay para magkaroon tayo ng disiplina. Panghuli na lamang po, mainit ngayon na pinagdidebatihan, sino nga ba ang susunod na Senate President? Kayo po ba, for the record, ayan, Senator Gatchalian, sino po ang inyong susuportahan? Sa akin, pinag-uusapan pa yan, Cheryl, no? Ako ay membro ng NPC at Senator Tito Soto. Senator Tito Soto is a member of NPC, pero sa ngayon napakaaga pa sabihin kung ano yung magiging grupo-grupo at dynamic. So pinag-uusapan nyo na mabuti. Ang pinakamahalaga dito, pag napili na ho, trabaho na kaagad para po sa ating bansa. At meron lamang po kasi may pahabol po yung parang may nag-text po sa atin. Sabi po kasi 42 years old na po 42, kayo, 42. Senator. Single pa raw po Oo kayo. Bakit daw po ganoon? Hindi ko yun ang hindi ko na On a makontrol, lighter no? note Hindi ko po. na makontrol yun. Talaga nagkaganon lang siguro. Naku, itutuloy na po natin ang date nyo ni Grace Lee. Okay lang ba yun? Sama ka rin para marami O, tayo. syempre kasama ako. O, Grace ha, Attorney Mel, may date na tayo. Natawa. Biro lang, Grace. Ayan, thank you so much for joining us. thank And you. again, congratulations and good luck. Thank you, Cheryl. Thank you. Mga kapatid, dyan lamang po kayo dahil hindi pa po tayo tapos. Ang mga bisita namin dito, sumasabak sa konting challenge. Tingnan po natin ito. Nasaan si Rin? Nasaan si Rin? Nasaan si Rin? Nasaan si Rin? Hanapin si Rin! Simple lamang po ang mechanics nito. Kailangan mo lang hanapin ang sarili mong mukha. Ang tanong, malito kaya kung nakikigulo sa picture ang iyong tinatawag na kakambal? Ready ka na ba? Eto po, Senator, hanapin nyo nga kung sino ka dyan. Ayun, nasa Super madali monitor. yan dahil ako yung nakapost. Alam mo ako nalilito. Hindi ba Sa yung third? Sa unang sulyap yata nakakalito. Third. I think third. First, sa second row, dalawa, and then sa third row, isa, sa gitna. Oo. Magkambal. Ano po ang reaksyon nyo? Kayo daw, magkakambal kayo. Actually, Cheryl, hindi ito iba dahil kami ni Joel magkasama nung 2001 in Congress. Pareho kami bagitong mga congressman. At maniwala ka, minsan ni-interview siya, ang supers, Win Gatchalian. Pag ako ini-interview, supers Joel Villanueva. At sa Kongreso talagang nagkakamali yung mga ibang kasama namin doon. So, 15-year tradition na yung medyo iyang pagkakahawig. Kaya hindi iba. Pero kita, ayan mga kapatid ipakita nga natin ulit, hindi po kayo nalito Grace, ikaw, hindi ka ba nalito? Doon sa mga photos. Hindi, kaibigan ko si Grace alam mo, hindi, kabisado ni Grace Alam na alam mo yung naspatan mo naman. Tama? Thank you again. Thank you, Cheryl. For your time. Thank you. Ayan po si Senator-elect Win Gatchalian, mga kapatid. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.